Magandang araw uli sa inyo mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. Ito pag-usapan natin 'tong mga protector ng Pogo. Ah, Sabi ko nga rito, mga pogong senador, makabayan o makabayan? Kasi yan mga nakikita niyong tao diyan, no? Ito ho si yung nauuna, no? Ito ay si Angara. Hindi ko talaga nilagyan ng pangalan para mag-name recall tayo. Para matandaan natin. Angara, Jinggoy, syempre Bongo, and then Tolentino, Nancy Binay na naman, Robin Padilla, Cheese Escudero, Lito Lapid, Amy Marcos, and then etong si Villar, at ang syempre ang kanyang dakilang ina. Now, sabi rito, Amy Marcos, si Senator Amy, siya po ang author. Oh my goodness. Mga kapatid, PBBM ang sista, ang iyong sista. Ha? Sabi niya na author po siya ng pagbubuwi sa Pogo, sabi niya. Sabi niyan, authored RA 11590 known as an act taxing Pogos, the law that legitimizes Pogo operations. And then, did not sign committee report number 136 recommending the gradual phase out of Pogos among others. And then si Bongo naman po, sabi, voted in favor doon sa proposal ni Amy, buwisan ang Pogo. Ito pong RA na to raw ang nag-legitimize ng operasyon ng Pogo. Bakit? Kasi nga naman, para naman na mapakinabangan, buwisan na lang natin. And take note, mga kapatid, ang Pogo po ay pinapasok ni dating Pangulong Duterte rito, regardless na mismo ang China, ayaw nila dyan. Pero sabi niya nga, madaming pira sa Pogo, bagsak ang ekonomiya. Pero maraming napamigay na ayuda noon. Pero bagsak ang ekonomiya. So para daw mabuhay. Pati nga yung mga reclamation ng Manila Bay. Kanya ring project yun. Kasi para daw mabuhay ang economy. Then si Bongo, of course, hindi rin po pumirma. Kaya ngayon, sabi nga rito, senators who did not sign the committee report recommending the gradual phase out of Pogo. So, noong September 2023, ay sina Win Gatchalian, nag-file sila ng Committee Report 136 na nagre-rekomenda na gradual, unti-unti yung pag-aalis ng Pogo sa Pilipinas. Alam nyo, para sa akin po kung kaya lamang po natin na i-implement ng tama ang mga batas at ibalik natin ang death penalty, di ba? Tamang implementasyon, walang corruption, hindi yung katulad nito. Anong sabi ni Mayora Alice? Doon daw po sa kanila, sa Banban, 24/7, may representante ng PAGCOR na naka-station sa facility. Kamusta naman? Anong nangyari? Bakit may mga nabugbog? Bakit may human trafficking na nangyari doon? Bakit may mga pang-i-scam na may hacking? 'Di ba? Bakit hindi nabantayan yun maigi? Kung tutuusin, ang nagbigay ng lisensya sa Pogo operator doon, ang PAGCOR. Now, wala namang magagawa ang mga LGU kapag ito po'y wala namang makitang kapagkakamali. 'Di ba? Siyempre, sino ba naman magsasubmit ng meron po kaming mga illegal? Siyempre, para makakuha ng mga mayor's permit yung mga yon. Pero, ito pong si PAGCOR at ang Office of the Mayor, dapat po yung mga yan, dahil nababalita na nga yung terribleng mga nangyayari sa ibang lugar kung saan merong Pogo, dapat meron silang task force o yung at least palihim na nagmamatsyag sa mga operasyon ng Pogo. Kaso problema sa Pilipinas, naniniwala po ako na may ganun sila na may mga task force sila. Kaya lang ang problema, ugali ng Pilipino kasi nakukurap tayo Pag kumalansing na, kumalimbang na yung baryang marami, ayan na. 'Di ba? Sabi rito, so etong mga to po, yan yung mga nakita nyo rito kanina, no? Sila yung mga hindi pumirma, ayaw nila
So ito naman po yung mga pumabor na gradual. Yan. Yan sina Win Gatchalian and Senator Bato de la Rosa, palakpakan, kumontra. And Pia Cayetano, JV Ejercito, Grace Po, Rafi Tulfo, Risa Ontiveros, Lauren Legarda, Joel Villanueva, Coco Pimentel. So sila yung mga pumirma roon sa committee report. Now, merong tanong nga rito. PIA versus PIA. Noong 2021 kasi, sabi, sponsored Senate Bill 2232. Now, 11590 yung nagbubuwis, yung nag-legitimize ng POGO operations. Now, pero noong 2023, 2 years later, pumirma na po siya sa pag-aalis ng POGO. Ngayon, sabi po ng iba, balimbing. Alam niyo, palagi, ako sigurado po ako, tama ang kanyang ginawa. Dahil po nung ipinaliwanag dito sa atin, mismo ang ating pinagkakatiwalaang dating butihing Presidente Duterte, yun ang tingin natin sa kanya. Yun ang paniwala natin sa kanya. Talagang he really cares for the Filipino people. 'Di ba? Maganda yung pogo. Sige, pagbigyan natin. Kamay na bakal. Kayang-kaya niyang pukpukin ang ulo ng mga yan. Kayang-kaya niyang itokbang pag gumawa ng kabulastugan. Kaya lang, anong nangyari ho? Unti-unti, hindi na siya presidente. Yung problema sa Pogo, palala ng palala. Tapos yung law enforcement natin, may problema tayong malaki. So what's the best thing to do? Tama po na alisin na lang natin. Kung hindi natin kayang patakbuhin, kung hindi natin kayang i-manage, paalisin na lang natin. Tama po? Pero inayawan ng iba. And that's why I commend Pia Cayetano for this. Doon sa mga sumang-ayon sa Pogo dati, and then after they learned na, shit, hindi naman natin pala kayang gampanan, na we made a mistake, hindi po mali kailanman ang itama ang naging pagkakamali sa desisyon. 'Di ba? So ito mga senador natin na pro Pogo, madali ho sa kanila yan na panatilihin ang Pogo operation dito dahil magagamit nila yan para sa pagkuda-kuda nila sa darating pong halalan. Ang dadahilan nila, wala namang negosyong perpekto. Ang may problema tayo rito ay yung law enforcement. Kung nalaman natin na may mga ganong problema, ano ang ginawa ng gobyerno natin? Bakit hindi po natin alisin ang nagiging cause ng problema? 'Di ba? Ng lipunan. Wala ba tayong ibang pwedeng mapamalit dyan? Lagi ko nga sinasabi, bakit hindi natin tularan ng India? Nag-invest talaga sila sa BPO industry. Yung kanilang education, 'di ba? I-focus nila doon saan? Kung saan kailangan po. Kung ano ang demand ng panahon, yun po ang tinutukan nila sa pag-adjust ng kanilang educational system. O tignan nyo ngayon, nung 80s po 80s, early 80s, napapanood ko sa TV, nagkaroon ng matinding sakit sa India. Ang mga patay, hindi na nila makremate dahil mismo yung nagkikremate, may sakit din. Walang panama itong COVID. Dahil doon, ang mga patay, pag namatay sa bahay nila, bubuhatin nila, ilalagay sa kalsada, parang basura. May dadaan po doon na backhoe. Ikinakarga na lang sa backhoe yung mga patay. Tapos meron silang malaking mass grave. Doon na lang nila ito sinusunog. Kasi talagang nagkikremate talaga sila. So mass cremation ang nangyayari. Tapos tabo ng lupa. Tapos kala ko nga noon, ang India talagang basurang bansa. And then, makalipas ang ilang panahon, di ba? Yung pagbabago nila ng sistema nila, napapakinabangan nila. At nagpaangat ng kanilang bansa. Pati ng kanilang defense capability and offense capability, mataas. Bakit tayo, Pilipino, hindi natin kayang sundin yun? Kung ano ang kailangan, yun ang i-address natin. 'Di ba? Why Filipinos can't be
especially sa politicians natin, mga leaders natin. Why can't they be futuristic? 'Di ba? Dapat nakikita na nila 'yan eh. Dapat sila yung nagpaplano eh. Dapat yung nakaungkot sila sa isang tabi na ang ganda ng view nila sa Senate House, diyan sa Pasay. Nakikita nila yung tabing dagat, yung MOA. Hindi lakwat siya nasa utak nila. Dapat, ano kaya mas lalo pang maparami yan? Ano kaya kung ang gobyerno, bukod sa yung mga incheck na lang ang may hawak ng negosyo, what if kaya ang mang Pilipinas, ang gobyerno, mag-venture uli sa ganito? Paramihin uli natin ang mga government-owned and controlled corporations natin. Magkaroon tayo ng GOCC. Sapagkat hindi naman po tama para sa akin na ang gobyerno regulator lang. Because of the notion, stupid notion, na kapag gobyerno ang nag-handle ay tendency ang corruption. Well, kung sinasabi nga nila, depende yan sa pagpapatupad ng batas, ganun din naman yan. Depende yan sa pagpapatakbo ng negosyo. 'Di ba? O ngayon, sinimulan ng gobyerno natin ang Maharlika Investment Fund. O, 'di ba? Pinahawak sa mga pribado na mga sanay na, proven na yung kakayanan sa pagninegosyo, sa investments. O, tignan na lang natin sa ibang panahon. Saka natin ito sisilipin, nagbunga na ba? Magkano na ang naiambag nila sa revenue natin? Para mabawasan yung uutangin na naman para panggastos. 'Di ba? Sabi nito ni Alejandro Tenco, PAGCOR chairman and CEO, saying alien crime syndicates, not pogos, are the real threat. Okay, sabi niya, to us, the real threat are the alien hacking and scam syndicates who operate underground. And they are the ones that our law enforcement agencies are trying to locate and dismantle. And we are cooperating fully with the authorities in this regard. Okay. Now, ang tanong, nasaan ba sila nag-ooperate? Paano sila nakaka-operate dito sa atin? 'Di ba? Nakakapasok sila sa pamamagitan kasi ng walang yang super special treatment sa Pogo. Oh, 'di ba nakwento ko nga sa inyo, oh, yung mga biktima, no, pagdating sa Pilipinas, pinipick up nila ng van yung mga tao na yan sa mismong Chinese embassy. So si Chinese embassy ang susundo sa kanila sa airport natin sa NAIA. Dadalhin sa embahada nila. Bantay sarado. Walang kawala. Pagdating dito, Pilipino ngayon na nagtatrabaho sa Pogo Hub ang pipick up. Kasi yung kanyang van, yung kanyang sasakyan, nirerentahan ng Pogo para sunduin ang mga tao na to. So, ilan doon ang sinundo nila? Hindi natin alam. Ilan doon ang professional hacker? Ilan doon yung mga eksperto sa panggagancho online? 'Di ba? Ilan yung mga magnanakaw doon? Mga nanghahack ng mga bank accounts, 'di ba? So kung wala tayo ritong Pogo, kung alisin natin dahil nagkamali tayo na nag-operate ng Pogo rito, pinapasok at umu-okey naman na yung ekonomiya, hanap na lang tayo ng pupuwede natin. Nandiyan naman ang mga BPO. Bakit hindi po kasi ito palawakin ng gobyerno natin? Ba't hindi ito palawigin na mismong ang gobyerno makipag-compete din? Ang nangyayari po rito sa atin mga kababayan, bakit po mapag-usapan lang saglit ang BPO. Bakit po ang BPO hindi po sila makaano rito ng todo-todo na yung kikita po tayo ng bultuhan katulad ng India na talagang yumayaman sila? Kasi po yung yaman na dapat makikitain natin napupunta po sa mga Indiano. Diyan kila James Kumar. Sila po kasi ang ang contractor ng account na hinahandle ng customer service natin, yung mga BPO natin ng call centers, ng mga ahente. So sa ahente sweldo, magkano yung buwis? Babawas mo yung minimum niya. Yung sobra doon, yun lang ang bubuwisan. Liit, 'di ba? Oh. Etong si operator, yung mga BPO na yan, yung mga vendor na nagdadala rito, mayroong special tax
agreement yan. Parang may exemption yan sa gobyerno. Na imbes na ganito kalaking halaga, let's say 20%, ang mangyayari, o sige 5% ka na lang. So ito si Bombay, tuman-tuma, payaman ng payaman. Bumubula ang bibig mga Pilipino. Bakit hindi gawin ng Pilipinas? Kasi kahit palayasin natin yung mga Indiano rito, dudumugin pa rin po tayo rito ng BPO. Tayo yung nagtatrabaho Tayo ang manpower Sila, kumukontrata lang, maagap sila. Hindi nila ma-handle. Dahil pag nag-English, Jaco Rumble. Sabi, thank you for calling customer service. Why are you calling? My name is Mahindra, Mayakyak, di Mahindra, Madindra. Who's this? Hi, call me Jack. Who are you? May I have your last name? Oh, call me Jack. My last name is Cole. Your name is Jack Cole? Yes, ma'am. My name is Jack Cole. Do you have a problem? What are you calling? What is the beautiful day in your place today that makes you call today? Yung mga Indiano, buwisit na agad yung mga puti, buwisit na sa kanila. Pero pag Filipino yung nakakausap, yung tipong ganito. Thank you for calling customer service. This is Johnny the Bagger. How can I rock your world today? Diba? Putang ina, tuwan-tuwa na yun. Oh, Johnny the Bagger. If I'm not mistaken, are you from Georgia or from Florida? No, I'm a Filipino. A Filipino? Yeah. Where are you now? Of course, I'm in Manila. I'm a Filipino. O, di ba? Kahit murahin ako You know what? That is the sweetest word I've ever heard this day. Nilait na yung pagka-Filipino ko. I want to speak with a brown monkey. Well, I think. Me too. I don't want to speak with brown monkey. Anyway, who's the brown monkey? You! No, I'm not. I'm a Filipino. Come on, man. Tell me, how can I help you? No, diba? I don't know. Well, give me a chance to help you. Come on, tell me something about your issue today. O, diba? Patype-type ako kunwari, putang ina. Nagpe-Facebook lang naman ako nun. Ganun po tayo mga Filipino Kaya sabi ko nga kahit wala tayong marohas na nagkiklaim, 1998 pa lang po, nagpipilit ang BPO industry sa Pilipinas makapasok. Ba't di lang tayo mag-focus kaysa rito sa mga pasugal? Diba? Na nagdudulot ng sakit ng ulo natin. O sige, kung pagbibigyan ko to si Alejandro Tenco. Okay, pagbigyan natin si Alejandro Tenco, payag ba naman kaya siya na ibalik ang death penalty? O, diba? Kaya sabi ko, sige, manatili ang pogo pero ibalik ang parusang bitay. O. Bibitay tayo ng mga incheck. 'Di ba? Yung mga may-ari ng mga pogo, paano natin uhulihin? Yung mga politiko mismo natin, protector. Itong mga senador, protector. No. Simple na lang naman po kasing gagawin ng presidente natin when it comes to reinstitution of death penalty. May batas na po tayo dyan, di ba, Emma Trias? Di ba, Sir Carlos Maglasang? May batas na tayo dyan. Sinuspindi lang ni Gloria Arroyo noong 2006. So, ano gagawin ni PBBM? Di maglalabas lang din po siya ng kautusan na kung saan binabasura na yung suspension, nililift na yung suspension ng implementation ng death penalty. Ito pang mga mga senador, willing ba sila na itaas ang parusa sa bitay ng mga sangkot sa mga ginagawa diyan sa pogo, ng mga illegal? Oh, bibitayin yung mga may-ari, yung mga dayuhan. Oh. 'Di ba? Ay nako. All right. So, iwan na natin to. For me, dapat maalisin ang pogo rito. Kahit sabihin pa ng legal pogo, well, lipat na lang po kayo ng ibang bansa. Ang gawin nating alternative, ang ating education department ay mag-focus, mag-invest tayo sa language, sa math, sa science. Yan ang importante. Tapos, sa kolehiyo, dapat naman po magkaroon ng mga subjects diyan na kung saan naman foreign language. Kahit anong kurso, dapat may mga foreign language yan. At dapat
Medium of its instruction, at least English. 'Di ba? Magmula po sa basic education hanggang sa college, dapat po English. Because practice makes ano po, permanent. Hindi ho perfect, permanent. Okay? Practice, practice makes permanent. Pag napapractice po lagi ang dila natin, nako, magpe-permanent yan. Language yan eh. Okay, so next topic tayo. Panghuli.